God. Ituin mo ang aming kapatid na ito mula ulo hanggang paa, Panginoon, at ibigay mo sa kanya, Panginoon, the anointing power, Panginoon, na nanggagaling sa iyong Espiritu Santo, Panginoon, O God. Hallelujah, lamisan mo, Diyos, ang kanyang bibig, Panginoon. Ano man, O Diyos, ang kanyang mga salita na nanggagaling sa iyo, Diyos, hallelujah, ay tatagos sa aming puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, at ibabalik po namin sa iyo ang papuri at papasalamat sa dakila mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. God bless Sister Joanne. Praise the Lord. So, praise God. Good afternoon, mga kapatid, and sit back and relax. So, para sasabog yung puso mo. So, may tubig ka? Oil. So mga kapatid, I will just share a very short message. I will just borrow your ears for mga few minutes lang, mga kapatid, to listen for the word of God, mga kapatid. So, ang title mo, mga kapatid, ay Abide in Christ. So let's read, mga kapatid. Let's stand all together and read in John chapter 15, 1-8. Medyo mahaba-haba siya, mga kapatid. So, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth, that it may bring fruit, much fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, I am in him. The same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as the branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Praise the Lord. So let's sit down, mga kapatid. Thank you. So let's ask our ating katabi kung are they still abiding with Christ, mga kapatid? Are they here, mga kapatid? Are we here physically present, but sometimes our heart is not here? Sometimes we are like that. So ang tanong ko lang, mga kapatid, how's your relationship with Christ right now? Nung ginagawa ko to, mga kapatid, naiiyak ako kasi I can feel na marami akong pagkukulang sa Panginoon. Kung tinatanong ko yung relasyon, kung gaano kalalim yung relasyon, nung naano ko to, mga kapatid, parang ang sakit. Habang inano ko, parang yung preaching na to parang sa akin, parang akong pinapalo kung ano na ba yung gaano na ba ako kalalim sa Panginoon sa tagal ng panahon, kung am I still abiding in Him, mga kapatid. So this message is para sa akin at para sa inyo, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, ang sabi nga dyan, He is the true vine. I am the true vine, sabi niya, mga kapatid. And my Father is the husbandman. Are you still connected and deeply intact with Christ, mga kapatid? Yung relasyon mo sa Panginoon, kumusta na, kapatid? Kumusta yung healthy ba? Malamig ba? Kung yung relasyon natin sa mga pamilya natin, sa asawa natin, how about sa Panginoon, mga kapatid? Is it still healthy or patay na? Sometimes we need to ask ourselves kung kumusta ba, mga kapatid. Hallelujah. So abide means dwell, remain, stay, mga kapatid, sa isang lugar. Be present, be held, mga kapatid, or kept. Your posture natin, mga kapatid, sa lugar natin. So ano na pa ba yung lugar ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Are we still abiding, mga kapatid? Sabi na kanina, patay na. So I will give some points on how can we make ourselves abide or stay connected in Christ, mga kapatid. So mas maiksi lang po ito, mga kapatid. So number 1, prayer and reading reading the Bible, and ano na ba to? Yung hindi ko maano sa yung pagmumuni-muni, ano naman tawag? Meditating the Word of God, mga kapatid. So,
Are we still reading our Bible? Are we still praying, mga kapatid? Hallelujah. So, sabi sa Daniel chapter 9, verse 3, and I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting in sackcloth and ashes, mga kapatid. Hallelujah. So, prayer is the way that we can communicate with Christ, mga kapatid. Hallelujah. So, that's the only way na makakommunicate tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, how's our daily prayer, mga kapatid? Hallelujah. To keep our relationship with God, we need to pray, mga kapatid. Hallelujah. You can say na healthy yung relasyon mo sa Panginoon kung Sunday ka lang nagpipray, mga kapatid. Hallelujah. We need to have our own relationship with God, mga kapatid. Hallelujah. So, prayer is essential to us. Amen. Hindi siya yung ano lang, but it is essential to us, mga kapatid. Hallelujah. We usually call to our loved ones, mga kapatid, to keep the bond, mga kapatid, to our loved ones, to communicate, even in our best schedule, mga kapatid. Puro tayo tawag sa bahay. Check, is everything okay, mga kapatid? To maintain the closeness, mga kapatid. Kasi pag nagkakagap, mga kapatid, na walang time, ganyan din, nasisira yung relasyon. Ganyan din sa Panginoon, mga kapatid. If we don't communicate and pray without God, nagkakaroon ng distance, nagkakaroon ng gap, mga kapatid. Kaya it is very important that if you want to abide in Christ, you need to pray, mga kapatid. Hallelujah. And call unto His name, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So if you want to remain to have healthy relationship, we need to pray, mga kapatid. Hallelujah. In Matthew chapter 6, verse 6, but thou when thou prayest, enter into the closet, and when thou hast shut thy door, pray unto thy Father which is in secret, and thy Father which is in secret, mga kapatid. Hallelujah. Shall reward thee openly pala sa ano niya. So we can pray anytime, anywhere. Sabi nga ni Pastor sometimes na hindi ako maka-join sa Zoom, ganito, ganyan, mga kapatid. But habang nagmamap tayo or kahit anong ginagawa natin, mga kapatid, there's no reason na hindi tayo makapag-pray, mga kapatid. Even just minute. You can't scroll to your phone in even 1 hour. Nasaktan ako dito kasi sometimes I spend scrolling the mobile phone 1 hour, but you can't even pray in 5 minutes. Parang insulto yun sa Panginoon, mga kapatid, nung naiisip ko, it's an insult unto the Lord. You can scroll 2 hours, 3 hours watching the reels or something, but you can't even pray in 10 minutes. So paano mo sasabihin na malayo ang Panginoon sa'yo kung ikaw mismo, hindi ikaw lumalapit, mga kapatid. So we need to pray and communicate, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Hindi na natin kailangan na umakyat sa bundok. In old times, in Old Testament, they need to go sa bundok, mga kapatid. Kailangan pa ng mga apostles para iparating yung mga dasal. But now, you can go directly and pray unto the Lord. Pero tinatamad pa rin tayo. Lalo na siguro pag umakyat pa tayo sa Mount Everest para magdasal. Baka wala nang makakyat ni isa sa atin. Lahat sa atin ngayon, mga kapatid, we can pray. You can only pray, mga kapatid. Hindi mo na kailangan lumabas at umakyat, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. He sacrificed His life, mga kapatid. Let's think na He sacrificed His life so we can have access, mga kapatid, na makalapit sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. We don't need to have fancy words, mga kapatid. Even I'm a new Christian before, nahihiya akong mag-pray, mag-lead ng prayer. Sabi ko, hindi ko alam. Or pag nag-pray kami ng pagkain, thank you Lord, amen. Ganun na lang. Hanggang sa nag-umpisa yung Zoom, natuto ako na magdasal. Lagi kong pinapasalo nun kay leader. Sabi ko, leader, ikaw na. Till nung sa Zoom, doon ako natuto talaga na mag-prayer ng longer, mga kapatid. Meron pang notes nun na binibigay si pastor, buti wala na ngayon eh. Kung gaano ka katagal magdasal, kung nabutan nyo pa yun. Amaze na amaze ako yung kapatiran, may 45 minutes, may 1 hour. Sabi ko, paano kaya sila nakakapag-pray ng 1 hour? Samantala sa akin, 1 minute. So kung mga bata pa kayo sa Panginoon, mga kapatid, it doesn't matter. You don't need fancy words. Hindi mo kailangan na magbula-bula. As long as it's deep in your heart, mga kapatid, makipag-usap ka sa Kanya because hindi ka i-judge ng Panginoon sa dasal mo, mga kapatid. Be open unto the Lord. Na para ka lang nakikipag-usap sa kaibigan mo, mga kapatid. Hallelujah. He's waiting for that and He is listening to that kind of prayer, mga kapatid. Kaya wag kayong mahiya, mga kapatid. Magdasal lang po tayo lagi, mga kapatid. Hallelujah. So hindi mo kailangan magsabi ng kung ano-ano, mga kapatid. Pray with all your heart, mga kapatid. Hallelujah. It's impossible to abide to God if we don't make ourselves available for Him, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Because He will only abide in you if you are available to abide with Him, mga kapatid. Hallelujah. So, once you abide in Him, mga kapatid, He will also abide in you, mga kapatid. So, nag-uumpisa yun lagi sa atin, mga kapatid. Hallelujah.
Huwag mong sisihin yung tumatayo dito, yung preacher, yung teacher, yung pastor, yung leader nyo, na bakit feeling mo malayo yung relasyon mo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Dahil kung kahit na magsigaw-sigaw yung preacher dito o si pastor dito, kung ayaw mong ilapit yung sarili mo sa Panginoon, ayaw mong magdasal, hindi maayos yung relasyon mo sa Panginoon, kapatid. Yes. Huwag mo sabihin na hindi naman ano yung preacher, hindi ako kinukumusta ng leader ko, hindi ako kinukumusta ni pastor. Ang dami rin nilang problema, kapatid. Hindi po tayo pa VIP dahil parehas din natin silang maraming trabaho. Nung nakita ko nga si pastor nung Monday ba yun? Naisip ko, ang dami namin trabaho. Mas malala pala silang dami nilang dala, tapos they're in the rush. Sabi ko, ang dami lang schedule. Kaya sabi ko, hindi rin pala natin pwedeng anuin na, hindi ako nakukumusta ni pastor, ni leader. Nung nakaraan, ganun ako. But when I see na yung leader ko, ang daming sakit, sabi ko, may isip pa kaya ako ng leader ko, at liit-liit lang. So, since then, hindi na ako nagsasabi ng problema sa leader ko. I do it myself, mga kapatid, na kailangan kong i-grow yung sarili kong mag-isa na hindi nakalin on sa ibang tao. Ganyan din tayo, mga kapatid. May mga times na hindi alam ng leaders natin yung mga problema natin. Hindi tayo nakukumusta. Tayo na lang kumusta sa kanila, mga kapatid. Tayo na lang, mga kapatid. Kumustahin nyo naman mga leaders, mga kapatid. So, in reading Bible, mga kapatid, mga kapatid, tingnan nyo yung Bible nyo, baka pagbukas nyo, ano na. May ano ba yun? Makapag na yung snow niya. So, how often we pray the Bible, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. So, the Bible is our map in our Christian destiny ay walks, mga kapatid. So, we need to read the Bible, mga kapatid. Sometimes, even in our apps, mga kapatid. Sabi nga ni Sis Connie sometimes, na sa apps minsan nandun yung mga messages na para din sa atin, mga kapatid. So, the enemy is working overtime now, mga kapatid. Hallelujah. So, the Bible is our map, mga kapatid, in our Christian journey, mga kapatid. So, we don't lose connection. That's why we need to read the Bible, mga kapatid. Reading the Bible helps us to get closer, mga kapatid. He is talking to us, guiding to us, mga kapatid, through the Bibles, mga kapatid. Sometimes, if you notice, na kung may problema ka, nagbukas ka ng Bible or the phone there or something na may nakikita kang verses, sometimes it's not just like yung parang nagkataon, but sometimes it's the way of God talking to us, mga kapatid. If you really look through that message, mga kapatid, but sometimes if that message hurts you, isi-ship mo siya sa ibang pages. Lalo pag tinuturuan ka niya na maputol yung sungay mo, at nasasaktan ka, sometimes isi-ship mo siya sa ibang pages. So that's why, kailangan mo yung basahin. Kung paulit-ulit mo yung nakikita, you need to understand that the Lord is talking to you, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, let's pray, mga kapatid, kasi minsan, ang dami na yung nakalagay sa Reels or sa Bible, ay sa Facebook, na mga maling turo, mga kapatid. Na ganito yung mga belief or something. Oh, so, hindi natin nagbabasa sa Bible, ay, okay lang pala na ganito, ganyan. Kaya kailangan natin magbasa, dahil na magiging mangmang tayo, kapatid. Hindi totoo, kasi madidisip tayo ng kaaway. Lalo digital na rin ang kaaway, mga kapatid. That's why we need to read the Bible para hindi tayo maloko. Hallelujah. So the Lord is talking to us in every way, mga kapatid. Hallelujah. So King James is very difficult to understand yung Bible natin, mga kapatid. But samahan na lang natin ng Tagalog, mga kapatid, or we translate, mga kapatid. We need to spend time a little to read the Bible, mga kapatid. Hallelujah. Dahil napakaraming fake news or trending beliefs, mga kapatid. Tradition that we are not aware, not masasama tayo, mga kapatid. Sometimes sinasabi kasi ng ibang belief, ay okay lang kahit ganyan, okay lang kahit. Dahil hindi ka nagbabasa, sasama ka na. Hindi mo alam na lost ka na rin. Kasi wala kang knowledge, naniniwala ka na lang sa sinasabi nila, sa nababasa mo. So it's important that we read, mga kapatid. It's important that we have our own knowledge, mga kapatid. Hindi yung spoon feeding ka na lang sa pagbabasa ng Bible. Kung ano na lang yung binigay na verse sa'yo, yun na lang yung alam mo. But sometimes we need also to read, mga kapatid. Hallelujah. And learn, mga kapatid. Kahit pa isa-isa, mga kapatid. Hindi mo naman kailangang i-memorize agad yung from Genesis to Revelation, mga kapatid. Sabi nga ni Sis Connie, kahit isa lang, mga kapatid, na para may panglaban ka lang, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Yung lagi kong natatandaan na verse dito, nung simula nandito ako sa church na to, yung nandun sa CR na ano ba yun? God is able. Yun yung lagi kong natatandaan na verse. Kaya, let's read, mga kapatid. Psalms 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and light unto my path. The Bible is the light to our path.
Sometimes the enemy will say, mga kapatid, something to you, mga kapatid, na dito ka pumunta, dito dyan. Sometimes yung mga kaaway make us feel unworthy. Minsan if nakakaramdam kayo na feel mo unworthy ka, hindi ka karapat dapat pumunta sa church na, hindi ka na pwedeng pumunta doon kasi nag-absent ka na ng minsan, hindi ka na pwedeng pumunta sa church kasi hindi ka nagtatay. Sometimes yung enemy yan, kapatid. The Lord will not give you that feeling, mga kapatid. The Lord will not give you the feeling that you are unworthy, mga kapatid. That's why we need to read the Bible. Dahil yun magliliwanag sa daan natin, mga kapatid. Hallelujah. Sabihin natin na pinabayaan na ako ng Panginoon, ganito, ganyan. Hindi ka nagbabasa na doon pala sa Bible ng Panginoon ay lagi mong kasama. Amen. Hindi nagiging ano ka, kaya we need to read the Bible para kahit ano mga kapatid, may pansanggalang ka, mga kapatid. Hallelujah. You have the wisdom, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. The more we read the Bible, the more we are connected to God, mga kapatid. Hallelujah. So ay ganun pala yun, Lord, ganun pala. Imbis na pag may problema ka, mga kapatid, iiyak ka sa sulok, magpo-post ka, magkikipag-away ka, you will learn to kneel down. Hindi ka na magiging war freak na lahat na lang aawayin mo. Magdarasal ka na lang at matututo kang ipagdasal yung kaaway mo. Before, pag may nalaman ka na, bakit ganito, sinabi mo ganyan, or sometimes we will fight back. But now, you need to be silent and learn to kneel down unto the Lord. Yung Lord na yung sumbungan mo, hindi ka na naging war freak. You already learn how to control your anger, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Dahil nagbabasa ka na ng Biblia, mga kapatid, you already control your anger, your negative thinking, mga kapatid, dahil hindi pala siya maganda. Yung forward tongue, nabasa ko yun sa Bible nakaraan. Before, I had a very forward tongue and frank tongue. If someone really hurt me, hindi ko na iniisip yung sinasabi ko. But I really read in the Bible na hindi pala siya maganda. Na sometimes pag galit tayo, hindi tayo pwedeng magsalita na lang. We need to control our tongue dahil yung sakit nun, hindi mo na mababawi. Yung damage na nagawa mo sa ibang tao, hindi mo na mababawi, mga kapatid. Kaya, we need to pray, mga kapatid, and read the Bible, mga kapatid. Hallelujah. We need to learn na in a positive way sa mga situation, mga kapatid. Hallelujah. Kaya take time to read the Bible, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ako man, dati hindi ako nagbabasa. But since I'm preaching into the Bible, yung binigay ni Sis Connie na notes na you need to be immersed in the Word of God, napilitan akong basahin bawat istorya from Genesis to kung ano yung nangyayari. Dahil I need to be immersed in the story bago ko sa inyo. Kasi kung magtingin lang ako sa Google without my own knowledge, without paano ko i-share sa inyo, mga kapatid. But I'm amazed to God, mga kapatid, dahil hindi ako makakatayo dito without, mga kapatid, sa anointing niya at sa ano niya, mga kapatid. Dahil kung sarili ko lang, it's really hard, mga kapatid. Ang sakit sa ulo. Sabi ko nung nakaraan, this is the last year na ayoko nang mag-apply next year. Pero iniisip ko, hindi naman ako yung tumatayo dito, but God just used me. Why not na tanggihan ko yung blessings na yun? Yung sabi nga sa akin ni Pastor last time, if you want more blessings, you need to accept kung ano man yung blessings na binigay sa'yo ng Panginoon. Amen. So, as long as nasa ministry ka, mga kapatid, renewal na naman, mga kapatid. I hope that no one will back down to the ministry that they have, mga kapatid. But we move forward dahil mas maraming blessing, mga kapatid. Hallelujah. So, be willing to be purged, to bear more fruit. Purge, mga kapatid. Naalala niyo yung purging? Yung sa halaman ba, yung tinatanggal mo yung dumi, yung mga damo, or something na dirt. So, purge means purify, cleansing, removing something completely purifies, mga kapatid. In John 15:2, every branch in me that beareth not fruit, take it away, and every branch that beareth fruit, he purge it, that it may bring forth more fruit, mga kapatid. Hallelujah. So, every branch that doesn't bring fruit will be taken away, mga kapatid, maalis. So, matagal ka na sa Panginoon, mga kapatid, at hindi ka pa lumalagot, wala pang bunga sa'yo, there's no positive income na nakikita sa'yo, mga kapatid, matakot ka na, mga kapatid. Dahil nandyan na mismo, maaalis ka, mga kapatid. Once we receive the Holy Ghost, we will be facing purging, mga kapatid. Minsan yan yung mahirap sa atin, mga kapatid, when times that we receive the Holy Ghost, dahil yung nakakalaban na ng sarili natin, yung Holy Spirit. Dahil yung Holy Spirit, tinuturuan na tayo ng tama at mali. Yun na yung naglalaban minsan, mga kapatid. Minsan yan yung mahirap sa atin dahil we're totally turning from our old back, from our old living,
from our God, tapos mag-ano na tayo sa God nature, mga kapatid, sa ano ng Panginoon, sa will ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Yung mga old doings natin, mga kapatid, na alam pala natin na hindi. Na pag nasa atin na yung Espiritu ng Panginoon, sometimes it's really hard na talikuran, lalong-lalo na yung holiness. Lalo na pag natanggap mo yung outward and inward, mga kapatid, hallelujah. Napakahirap, mga kapatid, sa pananamit, lalo kung bago ka pa lang. Yan yung pinakamahirap, yung pananamit. Pagsasalita, mga kapatid, dati nagmumura pa ako kung wala pa ako sa Kristiyano, mga kapatid. Aaminin ko, mga kapatid, before, but when I received the Holy Ghost, mga kapatid, the Spirit of the Lord teach me, mga kapatid. And doon ko na hindi pala siya magandang tingnan sa babae na ganun yung pagsasalita at umasta, mga kapatid. Pati sa damit, mga kapatid. No one in our group or in this church forced me to wear this dress, to wear this long skirt. Pero naano ko talaga na yung conviction, mga kapatid. If you got that conviction, mga kapatid, you will overcome, mga kapatid. Hallelujah. So that kind of purging na gagawin ng Panginoon sa atin, mga kapatid, I hope na yung mga bago pa lang, mga kapatid, I hope that you will overcome this purging from the Lord, mga kapatid. Hallelujah. He wants you to be holy because He is holy, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, but after tutulungan ka ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray that the Lord will give you the conviction, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, wala naman kung nakalagay dito or nakapaskil na may dress code. Wala namang nakalagay dyan na kahit sa mga pastor natin, mga kapatid. But it's our own will, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Tapos, mga kapatid, so the process of purging is mahirap, lalong-lalo na sa mga bago, mga kapatid. But once the fruit of the Spirit is within us, mga kapatid, the more we face purging, mga kapatid. Kaya minsan, yung bagong baptize ka to sa mo sa Panginoon, napansin nyo yun, parang dumadami yung problema mo. Napansin ko rin yan dati, nagreklamo ko, sabi ko, kung kailan baptize ako, doon nag-ship yung namin ng asawa ko. But after a few years, I realized that that's something for my good, mga kapatid. Kasali siya sa purging kasi dumi siya siguro. Dumi siya siguro, kahit ako lumalago, nagbubunga. But once na wala na siya sa namin, doon ko na yung blessing sa aming buhay, mga kapatid. Hallelujah. Dati nagsiself-pity ako na I don't have a perfect family like this and like, but if I remain in that person, wala ako ngayon dito sa loob ng church because He is against na pumupunta ako sa loob ng church, mga kapatid. Hallelujah. So, mga pagsubok, mga kapatid, process yan ng Panginoon to purify us, mga kapatid. Hallelujah. Para lalo pa tayong lumago at mamunga, mga kapatid. Parang mga halaman, mga kapatid. Hallelujah. Tinatanggal yung anumang dumi, mga kapatid. Hallelujah. At sagabal sa paglaki natin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Yung iba pa nga, tinatanggal yung pinakatangka, yung ugot ba yun? So, we need to be yung talbos niya, mga kapatid, para lang mamunga. Ganyan sa atin, mga kapatid, yung process, mga kapatid. Hallelujah. This process really hurts a lot, mga kapatid, dahil ang daming dumi sa atin. Napakarami nating faults. Ang hirap magsabi na we are perfect, pero napakarami nating faults, mga kapatid. Kaya ang madami ang di nagpapatuloy. Why? Hindi nila mag-give up yung worldly or yung old nature nila, mga kapatid. Yan sinasabi ko na purging, yung process ng purging, ayaw nilang i-give up yun. How can you have a healthy relationship into the Lord if dala-dala mo pa yun, kapatid? You need to let it go and throw it away, mga kapatid. Hallelujah. So, you're in the process of purging. Lahat tayo nasa process ng purging, mga kapatid. Hallelujah. Di porket na-baptize ka na at nakatanggap ka na ng Holy Ghost, mga kapatid, pupunta ka na sa langit, hindi ka na mag-church. Di ba ganun eh? Once you're baptized and receive the Holy Ghost, goodbye church na. Akala nila punta na sila sa langit, mga kapatid. Now, without working in their own salvation, akala nila that's enough already, mga kapatid. Hallelujah. But they need to understand that we need to be 100% purified. We need to be purged, mga kapatid, sa buong buhay natin. We need to let go of that bad habits, mga kapatid. Hallelujah. Our old doings, mga kapatid. Our old bad doings, our bad mind and heart, mga kapatid. Para mamunga tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan nating maging knowledgeable at magkaroon tayo ng wisdom na minsan nasusobra na tayo sa pagsasabi or sa pag-iisip, mga kapatid, ng masasama. Sometimes hindi natin alam na yung little things na yun ay nagiging dumi na pala sa paglago natin or nakakasira na sa relasyon natin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi nga, be holy. Kaya dapat yung
pagsasalita natin, yung pag-iisip natin, kailangan malinis siya mga kapatid. Hallelujah. Dapat wag yung bunganga natin yung magsimula ng gulo or ano mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga ni Sis Venus last time mga kapatid, without removing the clogs, ano ba to, obarado, dirt ang hindrance yung sa flow ng Holy Spirit mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Same sa purging na ginagawa ng Panginoon mga kapatid. Don't expect na magbubunga ka if you still have the old nature mga kapatid. If you're still holding on to that mga kapatid. Hallelujah. Kung hindi mo pa rin siya mabitawan mga kapatid, you need to think mga kapatid properly kung worth it ba na i-keep mo yung old nature mo na yun mga kapatid. Hallelujah. Kung yan yung nakaka-hindrance na lumago ka at maayos yung relasyon mo sa Panginoon, you need to let it go kapatid. You need to give it up unto the Lord mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kahit maliit lang na fault mga kapatid, that can bring you to hell mga kapatid. In Matthew chapter 5, 29-30, and if thy right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off and cut it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body should be cast into hell. So ang sabi dyan mga kapatid, kung yung kamay mo, yung nakakatisod sa'yo, better na putilin mo yun kaysa yung buong katawan mo. So kung chismosa ka, putulin mo na yung buong, kaysa buong mo. So nakakaano mga kapatid kaysa buo. So kung ano man yung nakakatisod sa'yo kapatid, alisin mo na yan mga kapatid. Kaysa yung buong katawan mo pa yung sumama sa impyerno mga kapatid. Dahil the word of God is not a joke mga kapatid. Hindi yan nagbibiro at hindi yan mababali mga kapatid. Hallelujah. So if you let God purge you and cleanse you, surely you know kung saan ka makakarating mga kapatid. Hallelujah. Magbubunga ka mga kapatid. The fruit of the Spirit will reflect on you mga kapatid. Ano yung fruit of the Spirit mga kapatid? Sa Galatians chapter 5, 22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith, meekness, temperance. Against such there is no law mga kapatid. Our daily living mga kapatid, nagre-reflect yan. Nagre-reflect ba yan sa atin mga kapatid? Do we still have that joy mga kapatid? The peace, the love in our heart mga kapatid. Hallelujah. Nagre-reflect pa ba yan mga kapatid? Kaya sa dobrang pagod natin sa trabaho mga kapatid, nakangiti pa rin tayo if we have the Holy Spirit of the Lord mga kapatid. Na kahit anong utos ng amo natin, minsan nakakainis na yung amo natin, but if you have the fruit of the Spirit, sabihin mo, yes ma'am. Pero kung wala ka ng fruit of the Spirit, magliliparan na yung mga choice-am doon sa kusina. Minsan nakakalimutan na natin, no? Wala na yung fruit of the Spirit. Iba na yung ano natin. So the fruit of the Spirit will manifest in our actions mga kapatid. Hallelujah. So wag tayong maging bonsai mga kapatid. Hallelujah. Matanda man o bata, let God purify you mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi nila, nauuna yung, ano ba yun? Kaya sabi nila, nauuna ay nauhuli. Kasi yung mga matatanda, mahirap tang mamunga dahil matitigas na yung ulo. Mahirap na ito minsan. Ako yung ano na nahuhuli pero nauuna pa rin. Yung iba pa talaga sasabihin, ganito na talaga ako. Minsan ganun eh, iano pa nila yung sarili nila na ganito na talaga ako. Hindi na ako magbabago. This is my nature. This is my life. This is me. Ganun na lang. So sa mga bata, mas madali sa kanilang mamungat, lumago, mga kapatid. Kasi bata pa sila. It's easy for them to train. Kaya tingnan mo nung bata ka pa sa Panginoon, mamemorize mo yung pamemoribus ng mga teacher mo. Talagang 99, 100. Ngayon, wala na. Pero ayaw naman yun. So while the Spirit of the Lord guides us to purge us, to remove whatever impurities we have in our life, let go every impurities that's blocking you to grow, mga kapatid. Hallelujah. So it's not too late, mga kapatid. Hallelujah. So I don't know what's the only, hindi ko alam kung ano yun mga kapatid. Kayo lang nakakaalam mga kapatid. But kung ano man yan, let go of it and let's grow all together mga kapatid in Christ mga kapatid. So, be holy because He is holy. Number 3 na tayo mga kapatid. Be immovable. Stay in the Lord amidst of trials mga kapatid. Abide in me and I in you, and the branch cannot bear fruit for itself except it abide in the vine.
No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing, mga kapatid. So sometimes, mga kapatid, sabi dyan, without me, ye can do nothing. But sometimes, if we have a lot of problems, we want to be away from the church, mga kapatid. We want to be alone. We want to have unwind. We don't communicate to anyone, mga kapatid. Sasabihin natin, doon muna ako. Kung saan tayo pumupunta, mga kapatid. Or sometimes, if we are free from struggles, mga kapatid, naglalay-low tayo, mga kapatid. Tsaka na lang tayo lumalapit pag may kailangan tayo, mga kapatid. But let's remember that the Lord is always there in good times, in bad times, mga kapatid. Hallelujah. So, abide in the Lord dahil wala tayong magagawa, mga kapatid. Pag may problema tayo, mga kapatid, siya lang ang makakatulong sa atin, mga kapatid. Wala nang iba, mga kapatid. Huwag kung ano-ano yung nilalapitan or huwag kung sino-sino yung nilalapitan natin, mga kapatid. Dahil sometimes nadodoble palalo yung problema natin, mga kapatid. Hallelujah. So we can bear fruit if we are not abiding with Him, mga kapatid. Sinimplify na yan, mga kapatid. Ipiniliwanag na hindi mamumunga yung isang sanga kung aalis siya sa puno, mga kapatid. Kagaya natin, mga kapatid, if you are not intact into God, hindi tayo mamumunga, mga kapatid. Hindi tayo lalago at wala tayong magagawa. Anong mangyayari sa atin? Magiging dry tayo. We will be withered away and we will die, mga kapatid. Hindi yung physically die, but we will be spiritually dead, mga kapatid. Hallelujah. So, sabi nga sa Matthew 29:18-19, yung story nung the curse, mga kapatid. Anong nangyari dyan? Nakita ng Panginoon na yung puno. Nakita niya yung puno, pagbalik ng Panginoon, wala siyang bunga. Isison niya ng pagbubunga yung fig tree. Pag-visit ng Panginoon, wala siyang bunga. Isison ng ng time ng fig tree, wala siyang bunga. Anong nangyari sa kanya, mga kapatid? Inerce siya ng Panginoon. Na-curse siya ng Panginoon, nag-dry siya hanggang sa namatay na siya, mga kapatid. I hope that one day that the Lord will come back, hindi tayo ganyan na wala tayong bunga. Dahil alam natin yung mangyayari sa atin na pagbalik ng Panginoon, wala pa tayong bunga. We know kung ano yung mangyayari sa atin, mga kapatid. Hallelujah. So if you keep going to the church, mga kapatid, but you're not bearing any fruit, mga kapatid, no growth, mga kapatid, still living in the old nature, mga kapatid, anong mangyayari sa atin, mga kapatid? We will dry. We will be withered away, mga kapatid. Amen. So pagbalik ng Panginoon, makikita niya wala tayong bunga, wala yung fruit of the Spirit sa atin. Wala. Yung mga old nature nandyan pa rin. Anong mangyayari sa atin, kapatid? Hindi natin alam yung balik ng Panginoon. Lagi namang sinasabi, babalik na yung Panginoon. Ganyan ang iniisip natin. But we don't know, mga kapatid, kung kailan. Mas maganda na yung ready tayo, mga kapatid. Hallelujah. Na wala kang kinakatakutan. Kasi yung andyan na yung Panginoon, bigla kang na ang dami mo palang ginawang mali. Di alam mo na kung saan ka mapupunta. So, it's better na i-correct mo na yung sarili mo. Anytime, anywhere na kahit natutulog ka na dumating yung Panginoon, I know, alam mo sa puso mo na na malinis ka, mga kapatid. Wala kang ikakatakot, mga kapatid. Hallelujah. So, in Matthew 7:19, every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire, mga kapatid. Ganyan sa atin, if we separate ourselves, mga kapatid, we will not bear any good fruit, mga kapatid. We will die spiritually, mga kapatid. Hallelujah. Sometimes we are here physically, mga kapatid, but our heart is away. Yan yung masakit minsan eh. Ang ganda ng message ng preacher, yung isip mo, nandun na sa dinner. Niisip mo na kung ano yung ulam mo. But sometimes, ganyan, inaano tayo ng kaaway. Minsan nauuhaw ka, hindi mo na-realize na yung message ng nasa harap is para sa'yo. Ay, yung kaaway naman na sutil, hihilain ka ng kung ano-ano. Or sometimes, hindi, napansin ko rin yun na, sometimes pag may preaching dito, ang sarap makipagkwentuhan sa likod. Bakit kaya ganun, no? Sometimes yung kaaway yun, mga kapatid. Nag-work yung kaaway. Kasi it's distraction yun, mga kapatid, na hindi mo marinig yung message ng Panginoon sa'yo. Gumagalaw ang kaaway 24/7, mga kapatid. Kaya we need to be aware, mga kapatid. Na yung simpleng galaw natin, hindi natin yun na pa yung nagkukos, mga kapatid. Hallelujah, na nadadry tayo, mga kapatid, at hindi tayo lumalago, mga kapatid. Hallelujah. So, I hope that when Jesus return, we are all bearing good fruit, mga kapatid. Hallelujah. So, number 4, submission and obedience to His will, mga kapatid. In John 15:10, if you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in His love, mga kapatid. Sa Tagalog, kung tinupad nyo ang aking mga utos at magsipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig, mga kapatid.
If you want to abide God in our life, we must follow His commandment, mga kapatid, sa mga utos ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sino ba yung kagrupo na nagtanong kung ilan sa 10 commandments yung nagawa niya? May nag-confess na sa group namin na, ano ba yun? Tatlo na lang ang hindi niya, hindi niya nagawa, mga kapatid. But the Lord, mga kapatid, hallelujah, if God says, forgive, we must forgive, mga kapatid. So, command ng Panginoon sa atin na magpatawad tayo. We must forgive, mga kapatid. Hindi yung pakitang tao lang na after ng altar call, ihahag mo, tas after 1 week, galit ka na naman. Dala mo pa rin yung galit mo. Nag-post ka pa doon sa Facebook. Pero sabi mo, pinatawad na kita. So, let's not be like that, mga kapatid. Pag pinatawad natin yung isang tao, let go of every hatred, mga kapatid. Genuinely forgiveness, mga kapatid. So, sabi nga, love our sisters, mga kapatid. Kahit hindi sila kaibig-ibig, mga kapatid. If God says, be submissive, we must submit ourselves unto the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Dahil you can say you're abiding to God if you're doing your own will, mga kapatid, and you're not following His commandment, mga kapatid. Hallelujah. We must, ang sabi nga sa Samuel 15:22, obey is better than sacrifice, mga kapatid. We must fully obey His commandment. Iba. Samuel. We must stay obey. Next mo na lang. We must stay obey, mga kapatid, in God, and don't fall from the temptation of this world, mga kapatid. O, dyan na nga. So we will face judgment from God if we disobey, mga kapatid. Hallelujah. Remember David, mga kapatid. He is a mighty warrior. He is a king, mga kapatid. Lagi siyang nananalo sa mga away, sa mga wars, mga kapatid. Hallelujah. But he forget the commandment of the Lord, and he committed adultery and sin unto the Lord, mga kapatid. So nakapatay siya at nagkasala siya, mga kapatid. So he was tempted, mga kapatid, and sin against God, mga kapatid. Nakalimutan niya yung command ng Panginoon, mga kapatid. So nung na-expose yung kasalanan niya, mga kapatid, God punished him, mga kapatid. So yung naging anak nila ni Bathsheba, mga kapatid, nung naanakan niya si Bathsheba, namatay ito, mga kapatid. Hallelujah. But what David did, mga kapatid, that touched the hearts, mga kapatid, yung nakaano sa Panginoon, mga kapatid. He repent, mga kapatid. Yes. Makikita natin sa Psalms 51. Patingin nga ng sister. Ayan, yung David's prayer. Mababasa niyo yun kung paano siya nag-kneel down, nag-fasting, hindi siya kumain, mga kapatid. He really desperately seek God's forgiveness, mga kapatid. Talagang inano niya yung puso niya. Ganyan yung gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Na kung nagkakasala tayo, matuto tayong iluhod at hingi ng tawad, mga kapatid. He acknowledged his sin and confessed, mga kapatid. Andun yung pagsisisi niya. Sabi niya, Lord, create in me a clean heart, mga kapatid. Bumalik siya sa Panginoon dahil naalala niya na nakalimutan niya, hindi niya ginawa yung commandment ng Panginoon, mga kapatid. He showed deep repentance, deep sorrow, mga kapatid. He fasted, mga kapatid. He confessed unto the Lord lahat ng kasalanan niya, mga kapatid. Hanggang sa, mga kapatid, yung pagkukonfess niya, yung ginawa niya, it led restoration and renewed dedication through facing the consequences, mga kapatid. He consistently sought God's guidance and demonstrated a heart for the Lord, mga kapatid. After his failing, mga kapatid, kaya making him a biblical example of repentance and God's grace, mga kapatid. Hallelujah. Kung mababasa natin doon, lagi sinasabi ng Panginoon na walang makakagaya kay David. Kasi ang daming nakasunod sa kanya, magagaling din sila, but he doesn't have the heart like David, na nagpakumbaba talaga siya, na hiningi niya ng tawad sa Panginoon. Ganyan ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ihingi ng tawad yung ano man yung kasalanan natin, mga kapatid. In that way, marirestore yung relasyon natin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. In our life, sometimes we will fall from sin, mga kapatid. Let's learn to acknowledge it and confess it to the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Minsan nahihiya na tayong pumunta sa church dahil ang tagal-tagal na nating di pumunta. Sometimes ang tagal na natin pumunta ng church dahil nga dati nating mga transaksyon, dahil hindi nakakapag-tithes, mga kapatid. But the Spirit of the Lord will not give you that thinking, mga kapatid. The Lord is waiting for you, mga kapatid. Yung enemy lang nagsasabi nun, mga kapatid. Hindi yan sasabihin ng Panginoon sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. So if we disobey and learn to acknowledge it and confess to God, mga kapatid,
Huwag tayong maging matigas mga kapatid. Don't let anything in this world separate us from His presence mga kapatid. Hallelujah. So number 5 na tayo mga kapatid, humbleness and humility. So remember the story of the prodigal son. This is the example mga kapatid. Yung story nito mga kapatid, sa hindi nakakaalam, yung prodigal son, kinuha niya yung mana niya sa kanyang ama. So after niya makuha, nag-party-party siya, nag-lavish life siya, nagkaroon siya ng lavish life. Nung maubos na yung pera niya mga kapatid, kumakain na lang siya all together sa mga baboy. Kasama niya yung mga baboy na kumakain. And he realized, bakit ako nandito at wala na. Bakit ako nandito at kumakikikain sa mga ano, he realized na yung tatay ko nga kaya niyang pakainin ng sobra yung mga empleyado namin. Bakit ako nandito? He realized his mistake, mga kapatid. Hallelujah. So, after makuha yung party niya, umalis siya sa piling ng kanyang ama, mga kapatid. Namuhay siya extravagant, mga kapatid. Yung parang one day millionaire, mga kapatid. Nang magastos na siya at wala na siyang pera, mga kapatid, nagtrabaho na lang siya sa field. Nagpapakain ng mga baboy, mga kapatid. Dahil famine that time, yung has na lang, yung parang bunga ng ipil ba yun? Ay, ng akasya na black, nakita. Kasi sinearch ko siya kung ano ba yung has na sinasabi. Yun pala yun, para siyang bunga ng akasya. Ganun na lang yung kinakain niya. But he come to realization na sa bahay ng aking ama, mga kapatid, yung mga servant ay busog. Samantalang siya nandun, mamamatay sa gutom. And then he realized, mga kapatid, babalik ako sa aking ama. At ang sabi niya, I will rise and come to my father. I have sinned against heaven and before thee, mga kapatid. Sometimes we are like the prodigal son, mga kapatid. If we receive the blessings from God, lalayo tayo. Pag nakuha na natin yung gusto natin, lalayo tayo. Sometimes we are like that, mga kapatid. If we get what we wanted, we will run away and live a riotous life, mga kapatid. Yung extravagant, mga kapatid, yung buhay na gusto natin para sa sarili natin, na hindi gusto ng Panginoon para sa atin dahil yun yung maglulugmot sa atin sa kasalanan, mga kapatid. Minsan, nagtangsit pa tayo sa harap ng Panginoon, yung parang, mayabang, very proudly na parang hindi natin siya kailangan, mga kapatid. But remember na yung riches na yun, that's come from God, hindi yan permanente. If you run away from God, hindi magtatagal yan at mauubos din, mga kapatid. Because siya yung nagproduce ng blessing sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Siya yung nagbibigay niyan, mga kapatid. Hallelujah. So kaya di nagtagal, naubos yung pera niya, mga kapatid. So pagkain ng baboy na nakikit. But luckily, he come to realization, mga kapatid, that in his father's house, there's a lot of food, mga kapatid. Hallelujah. He acknowledged his wrong, mga kapatid, wrongdoing. He come to his father to beg for mercy, to humble himself, mga kapatid. Yung sabi niya, kahit na i-hire na lang ako ng tatay ko bilang servant. Ganun yung sabi niya, magmamakawa ko kay ama, mga kapatid. Hallelujah, na dahil he feel already unworthy, mga kapatid. Kung makikita nyo dyan, mga kapatid, how he realized, mga kapatid, kung paano siya nag-kneel down sa kanyang ama, na-realize niya yung mali niya, mga kapatid. Hallelujah, nahihiya siya, mga kapatid. Ayaw na niyang tawaging anak, but he want to be a servant na lang, mga kapatid, dahil na-realize niya yung mali niya, mga kapatid. Hallelujah. But his father welcomed him with compassion, mga kapatid. Hallelujah. Nagkaroon pa sila ng feast, mga kapatid. Ganyan yung Panginoon, mga kapatid. If we really kneel down, mga kapatid, unto the Lord, mga kapatid, we realize yung mga kasalanan natin, that humbleness of the Spirit, that will help us to abide in the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Kung bagano siya, ganyan yung Panginoon, mga kapatid. He will never reproach, mga kapatid, yung manunumbat sa atin, mga kapatid. Hindi manunumbat ang Panginoon, mga kapatid. He will welcome you with open arms. Kaya wag mong isipin na hindi ka mahal ng Panginoon. He is always waiting for you to abide in Him, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Nasa ba ako? Tapos, if He sees your humble heart, He will welcome us with open arms, mga kapatid. Hallelujah. So sa 2 Chronicles 7:14, if my people which are called my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land, mga kapatid. Hallelujah. We need to humble ourselves like the prodigal son, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Para makalapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Dahil yun lang yung makakapaglapit sa atin, mga kapatid. We need to have that humility, recognizing our faults, mga kapatid. Ito yung mahirap sa atin minsan. Hindi mahirap sa atin na recognize yung faults natin dahil hindi ko gawain yan, hindi ako yan. Sometimes hindi na, kasi siya ganun
Sometimes maninisi pa tayo, but the Lord wants us to recognize our sin and our faults, mga kapatid, to abide with Him, mga kapatid. Ayaw niya ng excuses. We need to accept our own fault, mga kapatid. Huwag mo nang sisihin yung katabi mo, but learn to accept any faults, mga kapatid. Hallelujah. Removing pride in our heart, dahil minsan yung pride yung nag-aano kaya hindi natin maamin kung ano man yung ano natin, mga kapatid. Hallelujah. So the prodigal son, he never think that he's not worthy na tawaging anak, mga kapatid. Hallelujah. Gusto na lang niyang maging kagaya ng servant, mga kapatid. Nandun yung pagpapakababa niya, mga kapatid. Hallelujah. Dapat ganyan tayo, mga kapatid. Hindi siya worthy, mga kapatid, yung sabi niya, mga kapatid. Dapat ganyan tayo, mga kapatid. Just have a humble spirit before the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. And I hope that later, in altar call, mga kapatid, just humble ourselves later, mga kapatid. Hallelujah. Huwag nating isipin yung mga katabi natin. Huwag nating isipin na hindi tayo marunong magdasal. But let's focus to humble ourselves unto the Lord, mga kapatid. And number 6, love and mercy, mga kapatid. In John 15:2, this is my commandment, that ye love one another as I love you, mga kapatid. Hallelujah. So, do we love our sisters, mga kapatid? Sometimes this is hard to ask, lalo na kung someone hurt us in the church, or someone, it's really hard to say kung mahal mo ba yung katabi mo, mga kapatid. We can't abide to God. So, we can't abide to God if we don't love others. Paano masasabihin na mahal mo yung Panginoon kung hindi mo mahal yung Panginoon, yung iba? Because God is love. Ang sabi nga, love your neighbors, love your enemy. So, kailangan matuto tayong magpatawad. We need to have that love, mga kapatid. Ang sabi sa Matthew 5:24, leave there thy gifts before the altar and go thy way. First be reconciled to thy brother and then come and offer thy gifts. So, gusto ng Panginoon, bago ka magdasal, nakapagpatawad ka na, mga kapatid. Yung sabi sa atin, before paglubog ng araw, yan yung due date, mga kapatid. Just remember na ang due date ng Panginoon before the sun set down. Hindi sa Pilipino na habang buong taon or habang buhay. Itong palbiag nga dyan ka mapakawan. But we need to learn the God's way. Now we need to forgive. Paglubog ng araw, mga kapatid. Dahil if you have hatred, hindi ka makaka-abide sa Panginoon. Kasi ang sabi niya, you need to forgive others bago ka mag-offer ng panalangin sa Panginoon. So, hindi i-accept ng Panginoon yung dasal mo, yung regalo mo kung may hatred ka. Kasi isipin ng Panginoon, niloloko mo na lang siya eh. Nagdadasal ka doon, nag-aano ka, pero ayaw mong magpatawad. Parang niloloko mo na lang yung Panginoon doon, kapatid. Na after mong magdasal at mag-ano sa Panginoon, mag-iyak-iyak, pagkatapos nun, may galit ka pa rin. Parang naglulukohan na yun, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, you need to forgive first. You need to love your enemy. You love your sisters. Sometimes it's really hard, mga kapatid. Hallelujah. So, sinabi, reconcile first, mga kapatid. Because we can serve God if there's an anger in our heart, mga kapatid. If there's bitterness. So, we must forgive also, mga kapatid. We must have mercy to others, mga kapatid. Remember yung kapatid ng prodigal son? Nung pagbalik niya, imbis na matuwa siya, sabi niya, yung parang siya tapay ti baboy. Samantalang siya, I'm here all the whole time, hindi man lang ako kinatayan ng baboy. Diba? You can see the lack of love, lack of mercy. Kikita mo yung bitterness niya. Samantalang ako, lagi akong nandito, hindi man lang siya nag-party para sa akin. Diba? Kikita mo yung reaction niya. Kung imaginin mo yung reaction niya, ganun siya. He is lacking of love and mercy. Mga kapatid. Kung isipin, mga kapatid, there are some sisters that like this. If some old sisters come back, some of them react just like the oldest son. Sometimes they are not happy. Sometimes they are self-righteous. In vain yung nag-ano doon, mga kapatid. Imbis na i-welcome natin, namumuna yung judge. Yung pagde-judge. Alam ko, ganun pa rin siya dati. Bakit kababalik pa lang niya, siya na yung pinatayo doon. Sometimes we have that kind. Dahil last week, nung habang pre-prepare ko to, some of the sisters say, may nagsabi sa akin ng ganito, and sabi, I feel the burden in my heart nung narinig ko yun. Sabi ko, ay may ganun palang thinking. So na-realize, na-imagine ko sa kanya yung panganay na kapatid nung prodigal son na she's lacking of love and mercy, mga kapatid.
Hindi ba niya makita kung gaano mag-rejoice yung Panginoon dahil nawala na yun eh. At sabi niya, He is dead and now He is alive, mga kapatid. So the Lord, mga kapatid, if you are dead spiritually at bumalik tayo, He will rejoice and embrace us, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. So mga kapatid, let's not act like this, like the oldest brother of the prodigal son, mga kapatid. Not lack of mercy and lack of love, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Minsan nandun yung father niya, mga kapatid, yung very welcoming siya, mga kapatid. But the eldest son is lacking of love and mercy sa kapatid niya, mga kapatid. Ganyan tayo, mga kapatid. Sometimes, well, self-righteous. Sabihin natin, mas magaling pa ako sa kanya eh. Sometimes you had that in vain. Pero anong sabi ng ama sa kanya? Lahat ng akin ay iyo. Mga kapatid, it's all yours. Nasa kanya nga, but he is lacking of love and mercy. Kaya mga kapatid, kung meron sa mga kapatid natin na yung may mga pagkukulang, let's welcome them, let's embrace them, mga kapatid, hallelujah, with love and mercy, with empathy, mga kapatid, hallelujah. And the way we stare them, we need to feel, let them feel, mga kapatid, na kung gaano tayo kasaya na bumalik sila, mga kapatid, hallelujah, hallelujah. So yung challenge for today, mga kapatid, can you fully abide to Christ right now, mga kapatid? Can we humble ourselves, mga kapatid? Can we confess our sins and build a deeper bond with Him, mga kapatid? Yung sabi nga ni Sis Connie last time, can we give a room in our heart to Christ? Can you give room, mga kapatid, sa Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. But my challenge to you right now, can we repent like David does, mga kapatid? Can we be like the prodigal son's desperation, mga kapatid? Kung gaano siya nag-desperate na bumalik sa piling ng kanyang ama. Can we that be desperate na maayos yung relasyon natin sa Panginoon right now, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. To restore broken relationship with His Father, mga kapatid. Hallelujah. So sa conclusion, mga kapatid, so John 15:11, these things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full, mga kapatid. So when you abide in Christ, mga kapatid, fully, mga kapatid, you will experience the joy, mga kapatid. If you really abide yourself into the Lord, mga kapatid, may experience mo kung gaano kasaya, mga kapatid. Have you ever experienced na ang saya-saya natin, mga kapatid, once we are abiding in Christ, mga kapatid? We feel that joy, mga kapatid. You have peace, mga kapatid, na kahit anong mangyari sa buhay natin, we are safe, mga kapatid, sa piling ng Panginoon, mga kapatid. He is the source of our joy, mga kapatid. If we abide in Him, He will abide in us, mga kapatid. We will never feel that kind of joy from anyone else, mga kapatid. Hallelujah. So, let's try to fix ourselves in relationship unto the Lord, mga kapatid. Let's humble ourselves to God and let's abide in Him always, mga kapatid. And I call Sister Connie for the conclusion. Praise God. Mananatili sa piling ng Panginoon. Abide in Christ. Di ba Tagalog mananatili? Yes. Mananatili. Sa lahat ng sinabi ni Sister Joanne, kung babalikan natin yung kanyang scripture, mga kapatid, yung dun sa verse 2, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Ayaw natin yung tinatapyas tayo. Ayaw natin yung nililinis tayo. Hindi ba? Kasi kapag yung kinapyas na yung mga tuyong bagay, kasi tayo, kahit na yung kailangan itapon mo na, niliretrieve pa din natin, di ba? Kasi ayaw natin na yung masayang. Di ba? Ganyan din tayo sa ating paglago sa ating Panginoon minsan. Pag kung hindi mo hayaan ng Panginoon na tapyasin yung mga bagay na nakakahadlang sa paglago mo. Di ba yung, kung nakikita nyo sa daan, yung mga pinupron nilang mga sanga-sanga, di ba mga halaman, di ba mas magandang tignan kapag natanggal yung mga gumaganon-ganon, di ba mga kapatid? Lalo na yung mga yung may ginagawang napakaganda. Hindi ba? Pero tayo, mga kapatid, pinuna ka lang.
Nawala na. Nawala na yung espiritu mo. Nawala na yung espiritu natin. Kaya kung titingnan mo doon sa binasa ni Sister Joanne, mga kapatid, doon pa lang sa verse 2, hindi na natin nagagawa pang mag-forward. Hindi na natin nagagawa pang mag-bear fruit dahil hindi mo hinayaan na tapyasan ka. Yes. Hindi ba? Sinabi dun sa verse 3, "Now ye are clean through the word which I have spoken unto you." Kaninang umaga, sa session A, ang preaching ni Sister Ethel is about, "You are chosen by me." But remember, in Matthew 22:14, many are called, but few are chosen. So lahat tayo tinawag ng Panginoon. Pero yung chosen by me, mga kapatid, dahil sinabi niya doon sa 1 Peter, doon sa John 15:16, "You did not choose me, but I have chosen you. I appointed you that ye should go and bear fruit." Pero sinabi doon sa preaching ni Sister Joanne, if you don't abide in Christ, you cannot bear fruit. Kung hindi tayo mananatili sa presensya ng Panginoon, how can we expect to grow spiritually? Don't expect to grow spiritually if you don't remain in Him. Kaya nga napakahalaga yung prayer, mga kapatid. Kagabi hindi ako makatulog kasi pinapakinggan ko yung kanta na His strength is perfect. Pero kahit na gano'ng pinapakinggan mo, hindi ka pa rin perfectong kumanta. Kasi walang practice. Diba? Nalala ko nung bago magsabado, mga kapatid, inano ko pa, talagang hinanap ko yung -1 nung Christmas in my heart, yung dahil wala kang kausap sa loob ng bahay, nakikinig ka lang. Nung mag-practice na ako, wala na. Walang boses. Yung alaga ko, tinatawanan ako, mga kapatid. Kahit anong practice mo, talagang hindi lumalabas. Nag-practice, hindi pa rin talaga namin makuha nung bago kami kumanta, mga kapatid. But to God be the glory nung on the spot na, mga kapatid. Kung mapapanood nyo yung aming kinanta kahapon, si Ate Glo, tinitignan ko talagang in action talaga, mga kapatid. Kaya maganda na nandun si Ate Glo kasi nagpapabuhay din, mga kapatid. Yung isang grupo sa gilid, talagang naka-straight lang sila, nagsisiksikan pa. Si Ate Glo talagang kailangan kong lumihis kasi yung kamay niya. Ganyan tayo, mga kapatid, pagbuhay ang Panginoon sa puso natin. Amen. Yung akala mong hindi mo nakakaya mong gawin. This morning, si Sister Marian, she received the Holy Ghost. At nung pinatayo ko siya, mga kapatid, after, mga kapatid, Sister Marian, kilala natin mahihain. Hindi natin siya nakikita nagsalita. But when after nung na-receive niya ang Holy Ghost, nung nagsalita siya, mga kapatid, talagang tuloy-tuloy ang kanyang salita, mga kapatid. Ganyan ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Pag natanggap natin ang Espiritu ng Panginoon, talagang hindi ka talaga, you cannot stop sharing. Sister Marian is here. Yes. This morning, mga kapatid, talagang yung pagsasalita niya ay tuloy-tuloy, mga kapatid. Amen. So that's how God can use you, mga kapatid, if you remain in Him, if you stay with Him, mga kapatid, if you keep going, mga kapatid, in spite of the struggles in our lives, mga kapatid. Nag-coach siya ng mga Bible verse, dire-diretso, sunod-sunod, mga kapatid. That's how God can use you when you receive the fresh oil, mga kapatid. Amen. Hindi natin magiging excuse na matagal na ako sa Panginoon, alam ko na yan. We have to renew, kahit ako, mga kapatid. Ang hirap tumayo dito na hindi ka nagkaroon ng sarili mong personal devotion. Dahil mapapahiya ka sa ating Panginoon kung tatayo ka dito na wala kang sariling devotion, kapatid. Wag lang tayong makampante doon sa pag-attend natin ng devotion ng Zoom prayer sa gabi. Dahil hindi mo alam, walang nakakaalam kung anong ginagawa mo habang tayo ay mayroong nananalangin. Minsan pinapakinggan mo lang yung nananalangin, revival na, ikaw wala, tulog.
Amen. Iyak na si Sister Gina, pero ikaw ano? Si Sister Michelle, wala ng boses, inuubo na. Amen. Kung minsan kaya minsan pag yung mga bata yung nananalangin, alam niyo yung mga bata nananalangin, parang nakikipag-usap lang sa Panginoon na hindi rehearse yung kanilang sinasabi, na nanggagaling sa puso yung kanilang sinasabi, mga kapatid. Umiiyak ka rin. Kasi ramdam mo yung nanggagaling sa puso nila. Amen. Let's just, sinabi nga na, be like a child, mga kapatid. Hindi yung, dahil matagal ka na sa Panginoon, well-versed na ako sa panalangin. Pero kapag tinawag ka, mag-memory verse on the spot, na-blanco yung utak mo, wala ka ng isang nalaalala. Kaya kung tawagin ko yung mga teachers ngayon, banggitin mo yung isang sinabi ni Sister Joanne. Amen. Abide in Christ, ma'am. Alam niyo mga kapatid, glory to God lang. Naranasan kong naglaylo sa Panginoon. Dahil akala ko noon mamamatay na ako. Sabi ng tatay ko, anak, kala nila kasi, kayo ba naman yung butot-balat na uuwi ng Pilipinas galing abroad? Sabi, ang gusto lang na magulang mo, may liliwa ko na dahil Ilocano. Yung hindi mo iisipin, hindi ka magmumukmuk na iisipin yung sakit mo. Dinala ako sa Bicol for 1 month. Dinala ako sa Cagayan, mga kapatid. Nung ako'y nasa Bicol, mga kapatid, fiesta, sabi ko, minentono ko na ito noon. Nangusap ang Panginoon sa akin sa pamamagitan ng water lily. Yung ilog nila, high tide. Lahat ng dumi galing sa baba, umakyat pababa, mga kapatid. Nandun kami sa Pangpang. Nakatuon yung mata ko kasi paborito kong kulay yung purple. Yung water lily na purple, sumasama sa agos ng tubig na madudumi. Nandun yung palatang tinyog, aming ngarugit, agad dyan. Pero sa gitna, yung water lily na mumulaklak. At nangusap ang Panginoon sa akin, ganyan kita nakikita ngayon. You are in the midst, mga kapatid, sa agos ng buhay ng mundo, sa agos ng mundo, mga kapatid. Pero ikaw nakikita ng Panginoon. Bakit? Ikaw ay nagniningning because you are His child. Amen. Amen. Hindi yung nasa mundo ka, nakikiayon ka sa mundo. At ang mahiwaga doon, mga kapatid, noong nag-subside yung tubig, yung water lily, na isalat kadagiribat bato. Naiwan sa mga bato, mga kapatid. Yung lahat ng dumi, mga kapatid, nadala ng agos. Pero yung water lily, naiwan sa batuhan. Pumunta ako, una kong ginawa, kinuha yung water lily, nagpa-picture ako. Amen. Bakit ako nagpa-picture? Dahil nangusap ang Panginoon sa akin. Kung hindi ko nakita yon, kapatid, baka nawala ako, nagpaligaw na kapag-asawa ako. Amen. Pero salamat sa ating Panginoon. Sa maliit na bagay, nangungusap ang Panginoon. Amen. October 26, may pinost ako sa Facebook, yung sa building sa China na parang nasusunog. This morning, si Sister April, pinaalala niya, ate, naalala ko yung, bago yung sunog sa typhoon, naalala ko yung pinost mo sa Facebook, na building na parang nasusunog. Inilabutan ako, mga kapatid. Pero, minsan, ang Panginoon nangungusap sa atin. We are just ignoring it. Yes. Sa Lord katulad niya, but if you remain in Him, you know His Word, yung pangungusap niya sa yung warning, kapatid, nalalaman mo ang pangungusap ng Panginoon. Katulad ng sinabi ko nung Sunday, Thy Word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Yung 10 virgins, they have the Word of God, but 5 of them don't have the Holy Ghost. Where are you with the 5 virgins today? You have the Word of God, but you don't have the anointing. You don't have the oil of the Holy Ghost. You can memorize the verse, kapatid, but if you don't have the Holy Ghost, amen. Napagsarahan yung 5. Sabing gano'n ng Panginoon, Lord, open for us
But the Lord said, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Let us all stand, mga kapatid. Amen. We are too busy sometimes sa gawain. Akala minsan natin, mga kapatid, na sa Panginoon ako, ang ginagawa ko ay gawain ng Panginoon. But what about your prayer life? What about your relationship with God? It's not enough na nasa ministry ka, kapatid.